Bago pa man tuluyang makilala ng publiko ang pangalang Eman Bacosa Pacquiao, may isang bagay na hindi agad napansin ng marami, na sa likod ng apelidong dala niya, may isang kwento na hindi umaasa sa pangalan, kundi sa sariling pagpili. Hindi siya lumaki sa ilalim ng matinding spotlight. Hindi rin siya ang tipikal na anak ng isang alamat na agad inilalapit sa entablado ng kasikatan. Sa halip, mas pinili niyang manatili sa likod, tahimik, nagmamasid, at unti-unting hinahanap ang sarili niyang direksyon. May mga pagkakataon pa nga na ang kanyang mga ginagawa ay hindi agad napapansin, ngunit doon mismo nabubuo ang kanyang pagkatao sa mga tahimik na desisyon, sa mga pagpiling hindi kailangang ipakita, at sa mga hakbang na siya lamang ang tunay na nakakaintindi. Pero ang mas nakakagulat, sa kabila ng katahimikan na iyon, may isang taong tila mas maagang nakapansin sa kanya. At yun ay si Jillian Ward. Kaya ngayon maraming netizens ang nagtatanong, ano nga ba talaga ang nakita ni Jillian kay Eman? Dahil kung iisipin, hindi ito basta paghanga at lalong hindi ito simpleng pagkakataon. Sa video na ito aalamin natin ang 10 bagay na posibleng nagustuhan ni Jillian kay Eman Bacosa Pacquiao. Mga detalyeng hindi agad napapansin, pero kapag pinagsama-sama, may lalim na hindi kayang itago. Kaya bago tayo magsimula, siguraduhin mong nakasubscribe ka na sa channel. Dahil ang mga ganitong kwento, hindi mo basta-basta maririnig kahit saan. Isa sa pinakakapansin-pansin kay Eman ay ang katotohanang hindi siya pinilit sa landas na tinatahak niya ngayon. Sa katunayan, mas nais ni Manny Pacquiao na ilayo siya sa boxing at dalhin sa mas ligtas at mas tahimik na direksyon. Isang buhay na walang gaanong panganib, malayo sa sakit at sakripisyong naranasan niya bilang isang fighter. Pero sa halip na piliin ang mas madaling daan, pinili ni Eman ang mas mahirap. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto niya. At sa panahon ngayon, bihira ang taong kayang piliin ang sariling direksyon kahit may mas komportableng opsyon sa harap niya. At minsan ang ganitong klaseng desisyon ang mas nagbibigay ng tunay na identidad sa isang tao. Ikalawa, hindi agad ginamit ni Eman ang apelyidong Pacquiao para makilala. Sa loob ng maraming taon, nanatili siyang tahimik. Walang ingay, walang pagpapakitang pilit at walang pagnanais na agad makilala dahil sa kanyang apelyido. At nang dumating ang panahon na siya ay mapansin, hindi ito naging enggrande o puno ng eksena. Dahan-dahan, natural, totoo. Sa isang mundo kung saan maraming umaasa sa koneksyon, ang isang taong pinipiling magpakilala sa sariling paraan ay may kakaibang dating. At marahil, ito ang klase ng katangian na hindi agad nakikita ng lahat, pero napapansin ng tamang tao. Ikatlo, hindi lang simpleng tagumpay ang hinahabol niya. Sa halip na kasikatan o yaman, may mas malalim siyang layunin, ang makapagbigay ng inspirasyon at magkaroon ng mas makabuluhang epekto sa ibang tao. Ang ideya ng pagpapatayo ng simbahan ay hindi pangkaraniwang pangarap para sa isang kabataan. Hindi ito tungkol sa kasikatan, kundi sa layunin. At dito mo makikita na ang direksyon niya sa buhay ay hindi lang nakatuon sa sarili niya, kundi pati sa mga taong maaring matulungan niya. Ikaapat, may presensya siya na hindi kailangang pilitin. Hindi siya maingay. Hindi rin siya yung tipo ng tao na naghahanap ng spotlight sa bawat pagkakataon. Sa halip, mas pinipili niyang manatili sa sarili niyang space, simple, tahimik at hindi nagpapansin. Pero doon mismo nagiging kakaiba ang lahat dahil may mga taong kahit hindi gumagawa ng ingay, ay napapansin pa rin. Hindi dahil sa ginagawa nila kundi dahil sa kung paano nila dinadala ang sarili nila. At si Eman isa sa mga taong may ganitong klasing aura. Hindi mo agad maipapaliwanag kung bakit, pero ramdam mo. At minsan ang ganitong klaseng presensya ang mas tumatatak dahil hindi ito pilit, hindi ito scripted, at lalong hindi ito para lang sa atensyon. At sa mundo kung saan karamihan ay gustong mapansin, ang isang taong hindi humahabol sa atensyon, siya pa ang mas napapansin. Ikalima, dala niya ang lalim ng kanyang pinanggalingan. Hindi perpekto ang kanyang kwento. At hindi rin ito yung tipikal na kwento ng isang taong lumaki sa komportabling buhay. May mga bahagi ng kanyang nakaraan na hindi agad nakikita, mga karanasang tahimik niyang kinarga habang siya ay lumalaki. At ang mga karanasang iyon ang humubog sa kanya. Sa bawat laban niya sa ring, hindi lang kalaban ang kanyang kinakaharap. Nandoon din ang bigat ng kanyang mga pinagdaanan, mga alaala, mga pagsubok, at mga dahilan
kung bakit hindi siya pwedeng sumuko. At ito ang klase ng determinasyon na hindi mo matututunan sa training. Ito yung klase ng lakas na nanggagaling sa loob. At marahil, ito rin ang dahilan kung bakit may lalim ang bawat galaw niya dahil hindi lang ito laban para manalo, kundi laban para patunayan ang sarili. Ay kaanim, may mga talento siya na hindi agad nakikita. Tulad ng kanyang husay sa pagsayaw, sa unang tingin, maaaring isipin ng marami na isa lamang siyang boxer na nakatuon sa disiplina at lakas. Pero kapag mas lalo mo siyang nakilala, makikita mo na may ibang side pa siya na bihirang ipakita. At dito nagiging interesting ang kanyang personalidad. Dahil hindi siya limitado sa iisang identity lamang. May lakas siya sa ring, pero may ritmo rin sa galaw, may disiplina sa training, pero may freedom sa expression. At ang ganitong kombinasyon ay bihira. Dahil kadalasan, ang mga taong sobrang focus sa isang bagay ay nawawala ang ibang bahagi ng kanilang sarili. Pero kay Eman parang balanse. At minsan, ang ganitong klaseng balance ang mas nagiging dahilan kung bakit mas lalo siyang napapansin. Ikapito, malalim ang kanyang pananampalataya. Ngunit hindi niya ito ipinapakita sa paraang naghahanap ng atensyon. Hindi siya yung tipo ng tao na kailangan pang ipakita sa lahat kung ano ang kanyang pinaniniwalaan. Sa halip, tahimik niya itong isinasabuhay. At sa isang mundo na halos lahat ay ibinabahagi sa social media, ang ganitong klaseng katahimikan ay nagiging kakaiba. Dahil mas pinipili niyang ipakita ito sa gawa kaysa sa salita. At kung iisipin, mas mahirap gawin niyon. Mas mahirap panindigan ang isang paniniwala kapag walang nakakakita. At marahil, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mas nagiging totoo ang kanyang dating. Dahil hindi niya kailangang ipakita para patunayan. Ikawalo, mahalaga ang papel ng kanyang pamilya. Lalo na ang kanyang stepfather na unang naniwala sa kanyang kakayahan. Sa kabila ng hindi nila pagiging magkadugo, buo ang suporta at pagtanggap na kanyang natanggap. At hindi lahat ay may ganitong klaseng pagkakataon dahil may mga relasyon na hindi nababase sa dugo, kundi sa paniniwala. At ang ganitong klaseng suporta ay hindi basta-basta nakukuha. Ito ay nabubuo sa oras, sa tiwala at sa patuloy na pagpili na manatili sa tabi ng isa't isa. At para kay Eman, malinaw na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. May mga taong tahimik na sumusuporta sa kanya, kahit hindi sila nakikita ng publiko. At minsan, iyon ang pinakamahalaga. Ikasiyam, ang kanyang ina, ang nagsisilbing inspirasyon niya sa bawat hakbang. Mula sa murang edad, nasaksihan niya ang mga sakripisyo, mga bagay na hindi laging nakikita ng ibang tao, pero may malaking epekto sa kung sino siya ngayon. At ang mga alaala na iyon, ang naging dahilan kung bakit mas pinipili niyang magsikap. Dahil hindi lang ito para sa sarili niya. Ito ay para sa taong unang naniwala sa kanya, kahit wala pang ibang nakakakita. At sa bawat laban na kanyang pinapasok, dala niya hindi lang ang pangarap niya, kundi ang dahilan kung bakit siya nagsimula. At iyon ang klase ng motibasyon na hindi madaling mawala. At ngayon, ang pinaka-pinag-uusapan ng marami, ang koneksyon niya kay Jillian Ward. Matapos makita si Jillian na personal na sumuporta sa kanyang laban, hindi maiwasang mapansin ng publiko ang presensya niya sa isang napakahalagang sandali. Hindi ito simpleng interaction sa social media. Ito ay isang aktwal na presensya, isang bagay na mas may bigat kaysa sa mga online na senyales. At dito nagsimulang mabuo ang mga tanong. Ito ba ay simpleng suporta lamang o may mas malalim pa sa likod nito? Sa ngayon walang kumpirmasyon, pero may mga bagay na hindi kailangang sabihin para maramdaman. May closeness, may timing, at may consistency na hindi madaling i-ignore. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit patuloy itong pinag-uusapan dahil sa pagitan ng katahimikan at mga obserbasyon, may kwentong unti-unting nabubuo. Sa huli, maaring walang direktang sagot kung ano nga ba talaga ang nararamdaman ni Jillian Ward kay Eman Bacosa Pacquiao. Pero kung susuriin mo ang kabuuan, makikita mo na hindi ito basta tungkol sa apelyido o kasikatan. Ito ay tungkol sa kung paano ang isang tao, sa katahimikan, sa sariling pagpili, at sa pagiging totoo, ay unti-unting nagiging kapansin-pansin. At marahil iyon ang dahilan kung bakit patuloy itong pinag-uusapan. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko, sa lahat ng katangiang nabanggit, alin sa tingin mo ang pinakanagustuhan ni Jillian kay Eman? Maraming salamat sa panonood.